Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong mga excited, no, na mga didishet sa pagsasabi ng kanilang bukekeng tamilmil na tatlong Duterte ang tatakbo sa pagkasenador. At the same time, yung pong sinasagawang human rights hearing sa AJK ni Digong mukhang may bagong update po mga kababayan. Kasi yung isa niyang attack dog, yung barker niya, may sinabi po mga kababayan. May sinabi na naman. Ewan ko kung nag-a-agree dito yung mga kasamahan niya. Kasi ito, ngaw-ngaw ng ngaw-ngaw. Yung tinatawag kong talakitok. O, alam nyo na yan kung sino yung tinatawag nating talakitok. At titignan natin kung gaano katapang itong Duterte compare sa isang dating presidente. Ha? Eto. Binati-batikos natin yan. Yung pala Ayun, makikita nyo kung sino yan. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, tayo po yung magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, naglalaki at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa nagsishare ng kanilang blessings, sa mga katuwang natin dyan sa chat box tuwing meron tayong video premiere at live stream. No, shout out po lahat sa inyo, sa lahat ng mga OFWs, our modern heroes. Maraming salamat po sa ating mga kasundaluhan, sa mga mangingisda, sa mga magsasaka, no? At patuloy nating pagdasal ang ating bayan, ang ating presidente. Kasi po, alam niyo naman, the forces of this Prime Minister of Baal, no? Nagpupumilit parang etits. Di ba, mix? Oo, bagay na bagay. Etits and mix. Ayan na naman tayo. Okay? Hindi po alam ni Kai yung sinasabi ko. Wala pong kalam-alam yung bata na yan, no? Kasi po si Kai, baka laki rin siyang kumbento tulad ni Carclea. Ganyan po ang mga laking kumbento. Walang alam. Yari na naman si Kai. Hindi si Kai po. Siya po ang naglalakad ng ating channel para sa subscription. Yan. Yung mga magsasub, no? Biruin nyo, magte-36,000 na tayo. No? Salamat din po sa mga patuloy na naniniwala sa atin. Dito marireal talk kayo, no? Yung mga gago at mga entitled, huwag nyong gawin dito yung mga ginagawa nyo sa mga sinusubaybayan yung vlogger, ha? No? Dahil marireal talk kayo dito, mapupunyeta kayo sa akin. At huwag kayong magpapanggagamitin yung mga katalinuhan nyo na pag-away-awayin ang mga BBM supporters, no? Mga pro-admin vloggers. Tanga na lang ang maniniwala sa inyong mga vlogger tulad ng mga didishit ng mga vlogger at influencer. Sila nag-aaway, di ba? Dahil sa money. Tayo, ala naman nagbabayad sa atin, no? Through membership, ads, mga nagsishare ng blessings, diyan po kumikita ang ating channel. So maraming salamat po sa naniniwala sa atin, lalo na kay Wanabet, kay Ate Bet M, kay Carclea, sa mga members natin. Yung mga binanggit ko pong una, yung mga nagpapalipad, yung nagbibigay ng super thanks, kung meron man silang extra sa ating mga chat box, mga nagpapakulay, no? Yung iba naman, continuous ang membership. Yun po, wala po tayong hinihingi sa kanila, no? Except kay Aichang. Aichang, wala pa rin yung ramen. Saka yung Tesla ng kuya mo, namumulubi ng kuya mo. Ikaw pa, inom ka lang dyan, kayong dalawa ni Ate Bet M, no? Lasing-lasing pa kayong dalawa. Siguro kung napapanood to ni Ate Bet M, tuwa na naman to. Si Suset, laging late sa ating video premiere. ay. Joke lang, wala mapipikon. Okay? Okay, tuloy na tayo sa topic natin. Yung pong mga didishit na mga minions ng Duterte, tuwang-tuwa po sila nung ibinagsak ni Tamilmil Bukekeng itok-itok yung malaking tae
na yung tatlo daw mga Dutertes tatakbong pagka-senador. Ay tuwang-tuwa po, nagbunyi po ang mga kupal. Nagbunyi yung mga mga minions. Hey! Parang si Gru, eto gagawin ninyo. Yay! Ganun po sila. Sabi dito sa Politico, exciting times. 3 Dutertes in Senate taunted as demolition team. Wow! May demolition. Ay, tama lang yan. Tama lang yan. I-demolize nyo na ang Senado para ma-phase out na. Ano i-demolition nyo? Ha? Wala ring kwenta ang pagkasenador ninyo pag wala kayong naipasang batas. Walang kwenta ang naipasa nyong batas kung yan ay hindi pinirmahan ng Pangulo. O, anong i-demolition team nyo? Iihiring ninyo? E di, do it so. Diba? Gawin ninyo. Tuwan-tuwa sila. Yan ang sabi ni Panelo, demolition team daw. Oh, hinako. Di gawin. Diba? Oh, according to Panelo, former President Duterte and his sons, Davao City Representative Tolong and Baste, would emerge as the unstoppable daw. Demolition team against corrupt and abusive politiko. Hoy! Hoy! Sinong pinagsasabihin mong corrupt and abusive? Yung tatlo. Nag-bounce back bigla sa'yo yung sinabi mo, Panelo. Isa ka talagang chip-chip. No? Sige nga, pangalanan nyo nga ngayon kung sino itong mga corrupt and abusive politicos na nanandyan sa Kongreso at Senado. Yan lang naman Na hindi nyo nga mapangalanan Diba? Oh, ito pa sabi niya, 3 Duterte running for the Senate in 2012 is a political storm. Ang galing naman ng mga lintayan nyo. That their detractors and those undeserving clinging to power will not be able to contain and survive. Really? Oh, sino ba dyan? Ang mga re-electionist na senador, 12. Sino? Oh, yung mga bata ninyo. Si Go, si Tolentino, si Bato, si Aimee, si Cayetano, si Lapid, si Rebilla. Oh, the rest wala na. Si Binay, wala yan. Tigil muna. Si Villar, wala muna. Si Angara, wala muna. Sino pa mga kababayan? Kulang pa ako ng 2. Kung sino man yon, walay din yon. Oh, sa palagay nyo, mananalo kayo? Kayong 3? We. Sa palagay nyo, mananalo si Bongo at si Bato? We. Baka nga yan, lalo pang sumakit ang loob ni Bongo. Tangina, aagawan pa ako ng boto So, ibig sabihin, wala kayong tiwala sa mga ipinild ninyong mga senador. Ganon lang yan. Kasi hindi nila magampanan maigi ang trabaho nila, kaya kayo na ang gagawa. Wala nga silang nagawa sa Senado Ano pang magagawa ninyo? Diba? Ang gawin nyo na lang, dalhin nyo sa tamang forum, magkaso kayo nung mga sinasabi nyong corrupt at abusive na politiko. Hindi dadaanin nyo sa Senado, ano magagawa ninyo? Uulitin ko. Sasama kayo sa DSWD tulad nung ginagawa ni Bongo at ni Aimee. Isa pala sa mga hindi re-electionist si Pimentel. O isa na lang, kulang natin. 'Di ba? Isipin niyo, mga kababayan. Ano magagawa nila? Wala, magpapalaki ng bitlog. Magmamayabang dun. Yung mga bataan nyo nga, walang naipasang mga batas Si Robin Padilla, tungaw Ampaw 'di ba? Tapos sasabihin mo, magiging demolition team. Dapat nang i-demolish ang Senado dahil walang kwenta. Walang ginagawa, mga kababayan. 'Di ba? Si Bongo, sama-sama lang sa DSWD yan Sabi nga ni Pimentel, wala kayong karapatan sumama sa DSWD dahil yan na executive. Alamin nyo yung separation of powers, hindi 'Di ba? Tapos tuwan-tuwa sila, yes, demolition team kami. Ay, nako, ayun na naman. Dati may unit team, ngayon demolition team. Come on. I-demoralize nyo lang ang hopes ng mga tao.
Hindi totoong tutulong kayo. Ang laki nga ng mga pera ninyo, 51 billion, 42 billion, 125 million. Ano pang gusto nyong makuha sa Senado? Ha? Confidential fund? We. Yung mga perks? We. Hindi nyo nga maipakita sa publiko. Wala nga kayong transparency. Saan nyo ginastos yung mga perang yun eh. Lalo na yung 51 billion eh. Oh, next. Ayos tayo dyan kay Panelo. Malano naman yan. Dakilang sip-sip yan. Oh, eto. Politiko ulit. May masaya na. Kung kamakailan lang malungkot siya kasi para silang ulilang lubos. Panoorin nyo po yung video natin. Mga ulila sila. No, wala, hindi kami tatanggapin ng admin. Hindi rin kami ikakarga ng oposisyon, yung Liberal Party. O ngayon, tuwang-tuwa po itong kalbo na ito. O, demanda ako ni Bato kung di nga siya kalbo. Di ba? O yan, sabi sa politiko. Masaya sa kampanya. Bato de la Rosa excited over Senate bid of Prodi, Baste, Pulong Duterte. O naman, masaya siya. Pero hindi niya makita kung ano yung repercussion para sa kanya. Sinabi ko na. O eto po mga kababayan, i-quote card na lang natin yung nilalaman nung politiko. Kasi ganun din po yan eh. Ayan kung totoo yan, hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator Bongo. Ay, nako. Hindi niya inisip kung ano yung magiging negative impact nun sa campaign niya. Iniisip kasi namin kaming dalawa lang eh. Oo, iniisip nyo kayong dalawa hindi napapasok. Mapupunta sa Duterte boto, gago. Kung tatakbo sila, +3 na kami sa marami-rami na. Masaya itong kampanya namin. Ayun, tuwang-tuwa pa ang kupal. So, ibig sabihin, hindi niya sinasama si Tolentino, hindi niya sinasama si Philip Salvador. O, di ba? Silang dalawa lang daw ni Bongo. Nako, Diyos mio. May exclusivity. Grabe. Talaga itong si Bato, hindi nag-iisip, no? Bigla na lang magkokomento ng ganun. O eto pa, mga kababayan, pinick up na po ng Nikkei Asia International News yung sinabi ni Bukekeng Tamilmil, si Sara, tungkol doon sa pagtakbo ng tatlo niyang mga lalaki sa buhay. No? Tatay niya sa yung dalawa niyang kapatid na lalaki. Ano sabi, Duterte eyes Senate in the Philippines midterms threatening Marcos. Ayun daw po. Yun ang view nila, no? It's a threat to the Marcos administration. Ay nako, niwala naman tayo diyan. 'Di ba? Matagal na pong threat ang Duterte sa Marcos administration. Simulang-simula pa lang 'yan nung campaign period pa lang threat na. Tapos ganun pa rin, threat pa rin. Hanggang ngayon, who is still standing ang Malacanang? Pangulong Marcos. 'Di ba? Ang tanging magagawa nyo na lang is to itegi nyo ang Pangulo para makuha nyo ang gusto nyo. But I don't think that will happen. No? Unang-una, nandyan ang mga loyalists. Yung mga totoong loyalista, hindi yung mga bumaliktad. Mga tanga yung mga yun. Mga hindi totoong loyalista yun. Yung mga bumaliktad. No? Mga bulag sa Duterte. Akala naman nila, magaling ang Duterte. Ayun, naglalabasan. Tingnan nyo to mga kababayan. Yung ginagawang hearing sa human rights violation ng EJK ni Digong. Yan ba? Yan ba? Ilang libo? Palibhasa mahihirap yung mga tinegi na EJK? Wala kayong awa? Paano po yung future ng mga kabataan na tinegi, pinasok sa bahay, tapos pinagbabaril na lang, walang kalaban-laban? Paano yung mga mistaken identity ng mga polis? Walang search warrant, basta na lang lumusob. O di ba naghari-harian? Utos ni Digong yun. Akop on drug war deaths, admit it, we keep silent. Correct. Di ba? Ayan po ang sabi ni Congressman Akop. We remain silent. Tanggapin na po natin yun. These were the words of a congressman at a hearing of the Philippines bloody war on drugs on Tuesday. Saka ang tanong dito, bakit hindi gumawa ng hearing itong kongreso nung panahon ni Digong dyan? Bakit hindi sila nagkaroon ng human rights violation sa drug war ni Digong nung panahon na yan? Sila Alan Cayetano, si Lord Velasco at ang mga senador. Bakit? Tama si Akop. Admit it. We kept silent. Diba? In-enable natin at ng mga politiko yung kapritsyo ni Digong. Na ang tingin natin ay tama. Yung pala, ang dami ang nautas ang buhay na wala namang kinalaman sa drug on war. O war on drugs, diba?
On the third day of its inquiry to the deaths of thousands of Filipinos, many during police operations where former Duterte was in office, the House Committee on Human Rights heard from the families of those who lost loved ones. After the testimonies, Antipolo lawmaker and Romeo Acop conceded, nag-concede siya, that both the public and elected officials stayed quiet about the rampant drug killings for too long. Nung panahong ito yung pinakamainit na issue, we remain silent. Tanggapin na po natin yun. Kung totoo naman, aminin na po natin. Correct, totoo naman. Kasi bakit? Ano po ang dahilan, Representative Acop? Bakit po naging tahimik? Eto, sabi niya, 1, it is because of fear. And 2, because of approval of certain sectors of societies. Correct. Those in the barangay who were saying na tumahimik ang lugar nila, correct, tama naman. Ako, maayon din po ako dyan, mga kababayan. Tumahimik ang lugar, malayang nakakapaglakad sa 10 oras ng gabi. Na kahit sa gabi, okay na, na naglalakad. Ito ang rason bakit may katahimikan. Ayun po, dalawa. Which is correct, nag-a-agree ako sa sinabi niya. Isa, dahil sa takot. Pangalawa, umayon tayo dahil umayos ang ibang lugar. Nanahimik. Nanahimik. Pero, nawala ba ang droga? Ayun ang tanong natin. Diba? Nanahimik, umayos ba ng tuluyan? Ayun lang yan. No? Aminin na natin. We kept silent. We kept silent because we are in fear. We kept silent because we approve of the procedure. Diba? Nanahimik ang ibang lugar, ang ilang barangay. They accepted that it was a norm. Kasi nagsawa rin ang taong bayan tulad ko na rampant ang droga na hindi ka makadaan diyan kasi tiyak may kalalagyan ka. O nung panahon ni Digong, because of that, pero maraming nautas na buhay ng mga inosente. Yun ang pinaglalaban. Ano sabi? Nawala ba droga? Hindi po. Ano sabi sa politiko? So ano po ang sabi ni Representative Benny Abante diyan po sa patuloy po nilang pag-iimbestiga sa human rights violation ng EJK ni Digong? O yan po, sa politiko. Nawala bang mga drugs during that time? Hindi po. Ayan o. Marami pang drugs. Abante says Duterte's war on drugs deceitful. O ayan, deceitful. Ito na ano na natin ito, na i-vlog na natin kahapon. Di ba? Deceitful, mandaraya, niloko, ng loko. Hindi po tuluyang nawala ang drugs, yung sinasabi niyang 6 months, pero na-realize niya na grabe pala, talamak ang droga. Ba't ka nangako? Kasi campaign promise. Stupido kayong mga Pilipinong naniwala sa sinabi ko. Yun ang sabi ni Digong. Diba? Ayan. Okay, now, anong suggestion nung mga nandong representante, lalong-lalo na si Brosas at Castro? Ha? Matapang po nilang iniimbitahan ang dati ninyong Pangulong Duterte at si Bato na umaten sa hearing. Manila Bulletin. House panel formalizes invite to Duterte De La Rosa to attend drug war killings. Ayan. Sinang-ayunan po yan. Ha? Ngayon, naisama natin sa isang vlog natin na si Bato, kung ano-ano pa ang dahilan niya, no? Sabi niya, kaya ko naman silang harapin, haharap naman ako, pero ang advice sa akin ni SP, ni Senate President, huwag kang umaten. O ano? Kung matapang si Bato, kaya niyang sagutin yung mga tanong ng mga kapwa niya mambabatas, aaten siya. Pero hindi. Di ba? Ano dahilan niya? Inadvisean ako ni SP. Huwag akong aaten. Hindi ako aaten. Pero kaya ko naman silang harapin kung ako lang. O ano pala talaga? Ibig sabihin, duwag ka din. Tapang-tapangan ka lang. Huwag ka nang magdahilan ba to? Di ba? Kung kaya mo talagang, gusto mo talagang harapin sila para malinis ang pangalan mo, wag mo nang idahilan. No? Na ikaw ay in-advise ni SP na wag umaten. Ibig sabihin yan, isang kaduwagan lang sa party mo yan.
Di po ba, mga kababayan? Nagbigay ka pa ng dahilan mo. Di sana wag ka nang nagdahilan. Wala na yung, kasi sabi ni SP, kung ako lang aaten ako. Eh, wala rin naman eh. Ayan oh. Sa Global Daily Mirror, Bato, 6 advice from SP Escudero and EJK. Oh, I sought the advice of the no, you don't have to attend. If she has the goods, then by all means you have to file the case against us. We are ready to face any court dito sa Pilipinas. Yan na naman tayo eh, no? Mamaya, yung sinabi niya na they are ready to face, they are ready to face daw, mga kababayan. They are ready to face anything sa korte. Narinig na namin yan eh. 'Di ba? Sinabi rin yan ni Kibuloy yung kampo niya. Eh ano nangyari? Nung dinala na sa korte, ano nangyari mga kababayan? Sige, ano nangyari? Nagtago. Nagtago. Oh, ito balikan lang natin itong sa politiko yung sinama natin kay Bato. Anong sabi niya? Diyan sa akin, wala akong problema. I can face them anytime. But still, I have to follow the guidance of the Senate President being a member of the institution, the Senate of the Philippines. Kailangan kong sundin yung guidance niya. O, yun naman pala eh. Eh, bakit ka pa nagsasabing kung ikaw lang kaya mong harapin? Di ba? O yan sa politiko, yung sabi ni Cheese, Bato de la Rosa to escape House probe on drug war. Di ba? Makikita mo makababayan na nagdadahilan ka lang. Di ba? Kung talagang matapang ka, maski na in-advise ka na ganyan, harami pong pa rin. Di ba? Hindi yung nagtatago ka sa saya ng Senado. Hingi-hingi pa kayo ng advice, wala ka naman pala. Ganon din naman. Di ba? Oh, I can face them anytime, but still have to follow the guidance. O ngayon, we are ready to face any court dito sa Pilipinas. Really? Really? Kaya mo? Masasabi mo ba yan pag idinala sa korte yan, in-endorse sa korte, tapos sinabing non-bailable, haharap ka ba sa korte? O baka naman mag-aalaki boloy ka na, Alabantag at Tebes. Kasi non-bailable eh. Tuloy oblok eh. Diba? Sige nga mga kababayan, tama mali yung sinasabi ko. Kayo nga, diba? Tapang-tapangan lang tong mga to eh. Sabihin, dalhin sa tamang korte, wala naman pala. Pagdating dun sa korte, nalaman na non-bailable, wala na, takbo na ako. Now, hindi lang si Bato, di ba, inimbita? Sabi ni Bato, I seek the guidance of SP. Sabi sa akin, wag akong umatin. Dalhin na lang sa tamang korte. Pero kung ako lang, harapin ko sila. Wala, duwag. No? Ito, sa politiko, right against self-incrimination. Rody Duterte won't attend House drug war. Sabi nung talakitok na attorney, si Harry Roque. Ayan na naman po tayo. Sabi dito ni Roque, nandun po yan sa kanyang FB page, no? Pero kunin na lang natin dito sa politiko. Roque said Duterte is invoking his constitutional right to self-incrimination. Ano pa ang sabi nito, Our former president firmly believes that the lower house is not the proper forum to investigate any criminal allegations against him. Agoy, ayun naman pala. No? Hindi naman pala proper forum yang pag-iimbestiga. Dalhin sa tamang korte. Eto pa pareho po sila lang lintayan ni Bato. The same sa sinabi ni Kibuloy. However, Roque stressed that Duterte is willing to appear before any court in the country to answer any criminal accusations on extra-legal killings related to anti-drug campaign. Ayun na naman tayo. Dalhin nyo sa korte, sa tamang forum. Pero pag dinala na, nalaman na ng bailable, bye-bye. Hindi nyo na kami makita. Magtago na kami. As guaranteed by our Bill of Rights, Congress cannot compel FPRRD to be a witness against himself. Ayun. Ginamitan na ng Bills of Rights. No? Tatay Digong is unafraid. Unafraid daw. Unafraid. To face all his accusers in any domestic court.
he will cooperate and participate in any criminal investigations provided the Filipino authorities conduct the proceedings. Sino palagay ninyo? Dadalhin sa ICC? Maggago pala kayo. Ay, nako mga kababayan. Representative Abante, ano gagawin mo? Binalik sa inyo ang bola. Ha? Ayaw. Hindi aatin. Maisog sila eh. Maisog kami. Matapang kami. Dalhin nyo sa tamang korte. Aatin ako. Tignan natin. Representative Benny Abante, ayan ang hamon sa inyo. Can you bring that to the court? Pwede nyo bang i-endorse sa korte yan? Meron bang matapang na magpapile ng kaso sa ating bansa laban sa mga ito? Kay Duterte, kay Bato at yung mga cohorts nila? Kasi meron sa ICC. Kaya? Sino kaya? Sila Trillanes kaya? Si Makabayang Black kaya? Kaya nyo kayang gawin yan? Pag hindi nyo yan madala sa korte, tatawanan kayo ng kampo ni Duterte. Tatawanan kayo ni Harry Roque. Tingnan nyo, ang galing kong lawyer. I invoke the Bill of Rights. Wala kayong karapatan, hindi kayo korte. Kung hindi nyo yan madala sa korte, walang silbi ang ginagawa nyong hearing. Wala kayong mapatunayan. Hindi nyo kayang panagutin itong mga to kasi they are also using the legal means of the law. The legality of what you are doing. Sabi nila, hindi kayo korte. Kaya wala silang karapatan para sila ay sumunod. Wala kayong karapatan para sila ay pasunurin. Kaya nyo ba silang i-contempt? Diba? Kaya nyo ba silang gawan ng subpoena na sila ay resource person but they are defying your order? Kaya nyo ba yun? Yun lang yun. Ngayon, sino matapang? Sinasabi ko sa inyo, yung last article natin. Diba? Kung si Bato at si Digong ginagamitan ng legal means, this is our Bill of Rights. Base na rin sa advice ni Senate President, wag akong umatin. Kasi that is my constitutional right. At hindi kayo korte, kayong House of Representatives. Sino ba kayo? Diba? Mas matalino sa inyo si Digong. Dahil siya ay may masters. Pati Bator, kinuha niya na. Pero, yung kinakastigo nilang grupo noon, yung leader ng kinakastigo nilang grupo noon, mas meron pa palang bayag kaysa kay Digong. Ito, tinuya ng mga Duterte ito. Binalahura ng Duterte ito. Akala nila, tapang ni Digong. Buti pa ito, humarap nung pinatawag ng Senado doon sa Dembaxia hearing. Sino yan? Noynoy Aquino attends Senate probe on Dembaxia. Says he will try and allay certain peers. What do you mean by allay? Para naman sa kaalaman natin, para hindi nyo ako tanungin ano ang definition ng allay. Subdue or reduce the severity. Yung takot. Para daw mawala, mabawasan ang takot ng iba. Umaten siya. Pinatawag siya. Former President Benigno Aquino III on Thursday said he will try and allay certain fears on the controversial 3.5 billion pesos dengue vaccine mess as he attended the Senate Blue Ribbon Committee on probe of the issue. Buti pa pala nung panahon ni Panot, humarap siya. Civilian na siya. Wala na siyang immunity. Matapan niyang hinarap ang Senado, ang Blue Ribbon Committee ni Dick Gordon. Hindi siya nag-invoke ng Bill of Rights. Walang abogado na nagsabi tulad ni Harry Roque for self-incrimination. Diba? Hindi natakot. Pero itong si Digong at Bato, gumamit ng mga abogado. Sino ngayon ang matapang? Sino ang duwag? Diba? Wala nang mga yagballs. Ang tapang-tambang nyong namuno nung 6 na taon. Para kayong mga sanggano at bole. Pero pagdating pala sa mga patawag kayo sa hearing, ang sasabihin nyo, hindi kayo ang korte. Pero tingnan ninyo,
Mas matapang pa pala si Panot kaysa sa inyo. Hinarap niya si Gordon. Aquino arrived an hour ahead of the 10 a.m. Tingnan ninyo. Hindi siya Filipino time. Hearing to be held by the committee led by Senator Richard Gordon. In a brief interview, Aquino told reporters that he is confident in his position. He said he welcomes the invitation of the committee to answer the question raised against the vaccination program. There's been a lot of tension built up and it's incumbent upon me as a citizen to try and allay certain fears, to put it in a proper perspective. O tingnan ninyo, o tingnan nyo yung larawan na yan, Hindi ba kayo nahiya? Umaten si Panot? Yung nga lang, nakakasar. Tingnan nyo, tie me a yellow ribbon talaga. Yan lang ang ayaw ko kay Panot, saka yung iba niyang kasamaan. Instead na Philippine flag, to show your hindi, yung parang yung allegiance niya dyan, sa mga dilaw lang. Kita nyo yan, ano pa? Example yan. Ha? Iniimbestigahan sila sa 3.5 billion Dembaksya mess. Hindi nagtago sa saya ng abogado si Panot. Humarap siya. Di ba? Dinipensahan niya sarili niya. Wala siyang abogado diyan. Di ba? Pero ano si Duterte? Bakit? Baka namang guilty. Kala ko ba matapang kayo? Ang yayabang ninyo. Dalhin sa tamang forum. Pag dinala na sa tamang forum, which is the court, pag sinabing non-bailable, wala na, batsian na kayo. Wala pala kayong mga bayag Daig pa kayo ni Panot Di ba? Kaya tuwang-tuwa ngayon ng mga diyan. Tuwang-tuwa ang mga dilaw. Pati si Lacson, tuwang-tuwa po. Anong sabi ni Lacson dati diyan? Nakita ko to kahapon No? Na mas believe pa siya kay Panot. Idol niya nga si Panot. Ha? Ano kayo ngayon diyan, mga Duterte natics? Ha? Anong masasabi ninyo? Nakakahiya kayo. Ayun ang sabi ni Lacson, Lacson on Pinoy, too young, too good, too soon. Ayan, yan po ang ina-idol niya. Ha? Idol niya po si Noynoy kasi nanindigan sa West Philippine Sea. Sila ang nag-file ng arbitral ruling. So Duterte, punitin ko pa yan Ano? Kita ninyo? Wala pala kayo Sa bagay, karapatan nyo yan. Gumamit kayo ng naaayon sa inyong karapatan. Pero ala, daig kayo ni Panot. Hindi siya nag-invoke na Bill of Rights ko to. May lawyer ako. Sabi ng lawyer ko, wag akong umatin. Hindi po. Matapang na hinarap ang Blue Ribbon Committee ni Gordon. Mga Duterte, si Kibuloy, wala. Dalhin sa tamang forum. Si Kibuloy, nung dinala sa tamang forum, nalamang walang bail yung qualified human trafficking niya. Wala na. Nagtatago na. Ipapapatay daw siya ng US at si Pangulong Marcos nagbigay pa ng naratibang wala namang katotohanan. 'Di ba? Gumawa ng krimen, if you cannot do the time, don't do the crime. Si Bato, nag-consult ako kay SP, pero kung ako lang harapin ko sila, ngayon hinahamon ka namin. Kung ikaw lang, ba't di ka dumalo? 'Di ba? Wag ka na. No? Sige nga, Representative Benny Abante and your mga kasamahan dyan, dalhin nyo sa korte para tingnan natin kung aaten nga sila. Diba? Tingnan natin. Baka sabihin, wala naman yan. Di na aaten yan. Representante na lang. Diba? Nasaan yung sinasabi nyong haharap kayo sa korte? Physically, wala naman pala. Magpapadala lang ng lawyer tulad nung ginawa niya. 'Di ba? Nung pinailan siya ng kaso ni Castro, sino ang dumating doon? Si Castro dumating doon, pero nasaan si Duterte? Nandoon sa bahay niya sa Davao, kukuya-kuya ko Kasi nga, mga legal representatives lang ang pinapunta niya. Ganon! Twice yun, mga kababayan. Kita niyo ang kagaguhan niya? Yung pangalawa nga, sabi niya layo daw ng Davao sa Quezon City. Pero nung nalaman, nandyan lang siya sa Taguig, sa PDP anniversary. Di ba, kita nyo? Ang gagaling magsinungaling talaga ng mga Duterte. Nilalaro lang nilang tayo sa kasinungalingan nila, tapos naniniwala naman kayo. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Sino matapang? Di ba? Sino matapang? Si Panot?
O si Duterte at Bato. Yun lang yan. O, kayo po, ano pang inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.